Ilang mga senador sumusuporta sa planong pagpapaliban muli sa barangay at SK eleksyon. At ang kanilang mga dahilan ay para makatipid daw ang gobyerno. Hello, good morning mga kapobre. Araw ng Huwebes, Pitsa 23 ng Abril. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong mag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog na naman mga kapobre. For today's vlog, update muli sa barangay at SK election. Mga kapobre, lalo pong lumalakas ang posibilidad na mapospon itong barangay at SK election na gaganapin sana ngayong November 2, 2026 dahil si Congressman Albi Benitez ay nagsabing 95% daw ng kasamahan niyang mga congressman ay pabor sa postponement sa barangay at SK election. Ibig sabihin po, majority na po ay papabor. Kaya kung magkaroon man ng panukalang batas sa Kongreso, yan ay matik na aprobado. At ito po, sa Senado naman, ilang senador din ang pumapabor sa pagpapaliban ng barangay at SK eleksyon. At para malaman kung sino sila, panoorin natin to. Here we go. Suportado ng ilang senador ang muling pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sana sa November 2 ngayong taon. Ayon kay Senator Amy Marcos, importante ang maingat na paggamit ng limitadong pondo ngayong nahaharap ang bansa sa krisis sa langis dahil sa patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Paliwanag ng senadora, mas mainam na itulong sa food security at tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Ang tinatayang nasa 16 billion pesos na pondong kakailanganin ng Commission on Elections para sa darating na BSKE. Dagdag pa ni Senator Marcos, mas makaka-focus din aniya ang mga lokal na opisyal sa serbisyo publiko kung walang ingay sa politika. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, malaking tulong ang matitipid na pera sa postponement ng BSKE kung magpapatuloy ang krisis. Kaugnay nito na una nang ipinaliwanag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang constitutional na paraan para magamit ang pondo ng COMELEC sa BSKE. Paliwanag ni Senator Lacson, bagamat bawal i-realign ang pondo ng COMELEC sa ibang ahensya, maaari itong ideklara bilang savings at ibalik sa National Treasury upang magamit ng gobyerno sa krisis. Samantala para naman kay Senator Joseph Victor J.V. Ejercito, bagamat nasa kapangyarihan ng Kongreso ang suspensyon ng nasabing eleksyon, kailangan aniyang pag-aralan kung legal ba itong gawin lalo na at pang ilang suspensyon na rin ito. Paliwanag ng senador kung oil crisis ang magiging dahilan para ipospone ang halalan, kailangan masuri kung pasok ba ito sa guidelines ng Korte Suprema noong 2023. Sa ngayon nakabinbin pa sa Kongreso ang pinaladesisyon kung itutuloy o muling ipagpapaliban ang usapin ng halalan sa bansa. Ang BSKE ay orihinal na itinakda noong December 1, 2025, ngunit inilipat sa darating na November 2. So yan po mga kapobre, ang mga ilang senador na pabor para i-postpone ang barangay at SK eleksyon. At isa lang po ang kanilang mga dahilan para daw makatipid at gagawing pang-ayuda na lang daw yung budget para sa barangay at SK election. So ang tanong mga kapobre, bakit pag ganitong mga sitwasyon, bakit pag may krisis, bakit ang pundo ng barangay at SK election ang pinagdiskitahan ng mga mambabatas? Taliwas sa sinabi ni Senador Win Gatchalian na mayroon daw sapat pundo
ang gobyerno para sa mga pang-ayuda, at bakit yung budget pa sa eleksyon ang kailangang galawin at isakripisyo pa yung karapatang bumoto ng mga tao dahil ang kanilang hangarin ay i-postpone na naman muli. So yan ang tanong, mga kapobre. Bakit laging barangay at SK election postponement ang kanilang nakitang paraan para daw makatipid sa krisis na ating kinakaharap? Gayong marami namang malaking pundo yung ibang ahensya. Bakit yung pundo pa sa eleksyon sa barangay? So yan po ang mga senador na nagpahayag ng pagpabor para sa postponement. Senador Amy Marcos, Senador Erwin Tolpo, Senador Ping Lacson, si Senador JB Ercito, bagamat medyo totol siya pero kailangan daw pag-aralang mabuti. So tingnan natin sa susunod na mga araw, mga kapobre, sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso, kung itutuloy ng mga congressman ang pagpasa ng panukalang batas para i-postpone ang barangay at SK election. So yan muna ang ating quick update, mga kapobre. This is your Cap John Official. Please subscribe, please support. Bye bye and God bless.